sa buwan. Hindi mo inaasahan to, no? Nabuking ko na ang plano mo sa harap ni Kuya Mark. Huwag ka na magmaang-maangan! Ha? Anong sabuatan? Kuya Mark, huwag ka magpaloko sa itsura niya. Lihim niyang nililipat ang mga asset. Ang pera mula sa mga binenta. Hindi bumalik sa account ng kumpanya. Kinuha niya ang lahat ng palihim at naitaka sa ibang paraan. Gusto ka niyang pabagsakin. Para suluhin ang lahat. Tapos ka na. Kuya Mark, tapos na po ako. Matibay ang ebidensya. Huwag na huwag mong palalayain ang walang utang na loob na yan. Nandito siya ngayon. Pero pwede nating... Kuya Mark, huminahon ka. Huwag mong padulan ang gaya niya. Masama yan sa kalusugan mo. Sabihin mo lang, tutulong ang pamilya Gonzales. Pipilitin namin siyang ibalik lahat ng may interes. Papahirapan natin siya. Hanggang sa gustuhin na niyang mamatay. Baka siya malapit sa akin. Christian, Sino ka ba sa tingin mo? Kuya Mark, tinutulungan kitang... Itulungan ako? wala kang karapatan. Ang boss ko, hindi kailangan magpaliwanag sa basurang tulad mo. Kapag humingi siya ng pera, ibibigay ko agad ng buong puso. Wala kang karapatang magdada dito para pag-awayan kami. Kuya Mark, ako... Alam mo ba kung saan gagamitin ng boss ang pera? Pambili yun sa kabaong para sa pamilya Gonzales. At sa mga tangang. Katulad nyo. Christian Gonzales, mukhang kulang pa ang leksyon na natikman mo noon. Nababagot ka na ba sa pagkakaupo sa wheelchair habang buhay? Gusto mo bang matulog sa ibang lugar? Sa ilalim ng ilog, gusto mo? Imposible! Ikaw, bakit kayo nagmamadali kumuha ng visa? Tumatakas kayo, di ba? Ha? Ginoong Gonzales, ang gagaling ng informante mo. Pati pagkuha ko ng visa, alam na alam din nila. Tama. Malinaw ang ebidensya. Kayo ng kapatid mong si Teresita, kumuha ng expedited visa pa Australia. Kuya Mark, isipin mo, pati kapatid niya isasama niya. Malinaw na. Tatakbuhan kaya na lang ang pera. Yung kapatid kong si Teresita, grade 12 na ngayon. Ano naman ngayon? Aray, teka! Kalma! Bilang isang kuya, hinatid niya ang kapatid niya para mag-aral sa abroad at kumuha lang ng visa. Pero pagdating sa'yo, nag-ebidensya pa to ng pagtakas dalang pera. Imposible! Kung maghahatid lang siya, bakit kailangan pa niya kumuha ng visa? Malinaw Sino ka ba sa tingin mo, ha? Huminahon ka. Tunay na kapatid yun ng kuya ko. Kadugo niya. Hinatid ng kuya ang kapatid niya sa abroad at kumuha ng visa para samahan siya. Ilang araw lang babalik din siya kapag nakalis na yung kapatid niya. Anong problema doon? Babalik din siya agad? Ginoong Gonzales, ba't mo ba pinahihirapan ang sarili mo? Bakit kailangan mo pang ubusin ang huling patak ng dignidad mo? Kuya Leo, ilabas mo na siya. Tandaan mo, ihahatid mo na maayos si Ginoong Gonzales. Huwag mong hayaang madapa siya sa daan. Total naman, mukhang wala na rin natitira sa kanya. Kuya Mark! Ako, Master Michael, ha? Nabulag lang ako sa kasakiman. Patawarin niyo ako pag bigyan niyo na ako. Kuya Mark! Master Michael, ha? Wawa kayo! Christian, mula ngayon sa wheelchair ka na lang manatili. Wala ka nang ang utak, sira pa mga paa mo, nagbabala ka pa ng masama. Tigilan mo na yan! Kuya, sa tingin ko dapat sa basurang yan. Ba't mo papapatulan yun mamamatay na? Nung narinig ko siyang minumura ka, hindi ako nakapagpigil. Pagpunta mo sa Australia, babalik ka pa ba? Oo naman, ihatid ko lang yung kapatid ko para siguruhin maayos siya. Tapos babalik ako. Marami pang kailangan ayusin sa Jiangcheng, kaya di ako magtatagal. Pero ako, meron na akong... Ano ang ginawa mo?
na ako kay Papa ng 1 billion at naka-impake na ako. Akala ko kasi tatakas ka na naman kaya handa na ako magtago kasama mo. Ikaw? Humingi ka ng 1 bilyon? Para sumamang magtanan sa akin? Liza, hindi pwede yan. Ano bang iniisip mo? Buong araw ka na lang bang gagawa ng drama? Eh ano ba dapat? Bigla kasi nagbagong ugali mo, tapos sumama ka pa kay Mark. Tapos nagmamadali kang ibenta ang ari-arian mo at inaayos mo pa ang papeles pa abroad. Akala ko tatakas ka dala ang pera. Ano ba bang iisipin ko? Natatakot kasi ako mag-isa ka at magutom ka sa labas. Hindi pwede yun. Liza, basta kasama lang kita. Hindi ako aalis sa tabi mo. Pag binigyan mo ako ng dahilan para maghinalalagot ka, gagamitin ko talagang bilyong yun para ipabubog at ipabali ang mga binti mo. Sige ba? Ako nang sasagot ng pambayad sa kanila. Boss Michael, mga kapatid, ang transition na negosyo natin na higit pa sa inaasahan, na medyo alanganin, ginawa na nating legal, o kaya naman ay binenta na. Maayos na rin pumasok ang pera. Nakuha na rin ng bago nating Sanjang Group. Ang 2 lupa sa South District, pati ang logistic company at lisensya ng security agency ay naaprubahan na. Mula ngayon dito sa Jiangcheng, tayo ay mga marangal na negosyante na. Salamat sa inyo, Kuya Mark at Boss Michael. Mabuti naman. Mabuti naman. Hindi na natin kailangan mabuhay sa takot. Oo, tama. Nababantayan ba na maayos ang daloy ng pera? Yung ba nakabili ng mga assets natin? Kinilala nyo ng husto? Siguruhin nyo malinis. Boss, huwag ka mag-alala. Si Ate Catherine mismo ang nagbantay niyan. Dumaan ang lahat sa legal na proseso. Sinuri rin ang background ng mga buyer, walang naging problema. Ang totoo niyan, ilang dayuhang investment company ang sumalo. Nasaan na siya? Eto, tungkol sa meeting ngayon, sinabihan ko naman siya. Bakit kaya nalit pa yun? Yung kay Ate Catherine, yung mga negosyong hawak niya, kamusta ang pag-asikaso? Siya nga. Ang pinakamabilis kumilos. Yung 3 nightclub, 2 underground money house at yung bathhouse center, wala pang kalahating buwan, naibenta na niyang lahat. Yung naibalik na pondo, higit pa ng 20% sa inaasahan. Sabi niya, may suki raw na bumili sa mataas na presyo. Suki? Inimbestigahan? Tinanong ko. Ang sabi ni Ate Catherine, dati na raw niyang kakilala. Galing daw Jinghai ang kapital. Gusto pumasok sa entertainment industry ng Jiangcheng. Nakita ko naman na ayos ang pera kaya hindi ko na iniswisa. Kuya Mark, Master, masamang balita. Si Ate Catherine po. Tin Rider tayo. Tin Rider tayo. Tin Rider tayo? Ano? Napakasama niya naman. Ipaliwanag mo. Sinunod namin ang nakagawian. Kukunin kay Ate Catherine ang huling ramit ng pera. Pero pagdating namin doon, pinalitan ng mga tauhan. May pinapasabi rin siya. Anong pinapasabi? Sabi niya, ano daw, salamat daw sa inyo ni Kuya Mark Master. Sa kanya na raw ang 1/3 ng negosyo. Sabi pa niya, simula ngayon, sa underground ng Jiangcheng, kukuha na rin siya na magiging parte niya. Hindi talaga ako makapaniwala. Bruha. Babalatan ko siya ng buhay. Boss, isasama ko ng mga tauhan para wasakin ang lungga niya. Boss, Pero, saan siya kumuha ng pondo para bilhin ang mga negosyong yun? oo nga. Ang mga pabrika niya, di ba naibenta lahat sa Jinghai Investment Company? Lintik. Siguradong naisahan tayo ng babaeng yan. Anong Jinghai Investment Company ang pinagsasasabi nila? Sa tingin ko, si Catherine lang yan na naglilipat-lipat lang ng pera para makuha sa murang halaga ang mga pangunahing negosyo natin. Boss, malaking pera yun. Saan siya nakakuha ng ganun karaming pera? Si Andres Bonifacio. Si Catherine Bernardo. Nakikita niyo na ba? Nagbago ng ihip ng hangin sa Jiangcheng. Wala na kayong kawala. Michael, akala mo ba panalo ka na? Ang mabuti pa, bantayan mo na lang ang trono mo bilang emperador ng Underworld. Magtago ka at mamatay ng mag-isa. Patawad.
Noon, kasalanan ko na hindi na protektahan si Lisa. Kuya, ang pagkamatay ni Liza Bonifacio ay aksidente. Hindi mo yung kasalanan. Tandang hukluban. Ang kapal na mukha mong banggitin ng anak mo. Kung hindi mo siya pinilit magpakasal noon, kung hindi puro pera lang ang nasa isip mo, bakit mangyayari to? Ang kuya ko, mula nang mawala si Binibining Bonifacio, hindi na siya nakatulog ng mahimbing. Kung hindi lang sinabi ni Binibining Bonifacio bago siya namatay sa kuya ko, na mabuhay siya ng maayos, ang buhay niya ay matagal nang hindi kanya. Michael, mabuti nga sa'yo. Ikaw ang may kasalanan na lahat. Kung hindi dahil sa'yo, yung anak ko, hindi ako susuwayin. Hindi siya tatakas sa kasal. At hindi lang yon. Hindi sana siya mamamatay. Ikaw ang pumatay sa kanya. Kaya ba, ang kapatid kong si Teresita ay pinatay mo rin? Tama ka. At kayong lahat, sasamahan niyong anak ko sa hukay. Michael, ang lahat ng ito ay kagagawan mo. Kuya! Kuya Mark! Kuya Mark! Mark! Kuya! Kuya. Ayos lang ako. Michael! Mamatay ka na! Ako na nagpahamak sa lahat. Wala kang kilos! Ako nagpahamak sa lahat. Tama! Lisa, hintayin mo ako. Ang ganitong bagay, hindi na dapat maulit kahit kailan. Mark, Kuya, ano gagawin natin? Ngayon mismo, magpapadala ako ng tao para lusubin ang bago niya lungga. huwag kang magmadali. Si Catherine Bernardo ay tau-tauhan lang. Ang nasa likod niya, ang siyang tunay na kalaban. Kuya, ibig mong sabihin? Anong dapat natin gawin? Susunod kami lahat sa'yo. Tama! Una, pakalmahin mo ang mga tauhan natin. Imbestigahan niyo kung may iba pang traitor. Pangalawa, yung mga negosyong nakuha ni Catherine, ilista niyo agad lahat. Lalo na yung 2 underground money house at ang logistics route. Gusto ko malaman ang hatian ng shares nila at kung saan napupunta ang pera. Pangatlo, alamin mo ang koneksyon ni Catherine at ni Andres at ang transaksyon nila. Kuya Leo, ikaw mismo ang gumawa nito. Tandaan mo, palihim mo gawin. Sikreto lang ang lahat. Masusunod po. Kuya, ang ibig ko sabihin, kung si Andres Bonifacio nga ang tuso na yun, nag-aalala ko para kay Miss Bonifacio. Tungkol kay Lisa, ako nang bahala. Mukhang magiging ulirang asawang prinsesa ng sindikato ah. Ako na nga mismo ang nagluto. Kaya sana naman matuto ka mag-appreciate. Liza, paano kung ako at ang dad mo ay dumating sa punto na maging magkaaway? Sinong pipiliin mo? Pipiliin kita. Pero gagawin ko ang lahat para di yun mangyari. Okay na. Sapat na sa akin na marinig yan. Nalata na ang noodles. Anong gagawin ko? Magluto na lang tayo ulit. Ikaw magluto. Sige, ako na. Boss, malinaw ng lahat. Ang mga negosyo ni Ate Catherine, ang bumili, ay iisa lang. Isang shell company na nakarehistro sa Virgin Islands. Ang pinanggagalingan ng pondo, kumpirmadong galing sa overseas account ng mga Bonifacio. Si Andres Bonifacio at si Catherine Bernardo, ang plano nila habang hindi pa ako matatag, doon nila ako aatakihin para makuha ang pinakamalaking parte. Tuso talaga matandang yun. Hindi ba siya natatakot na masira ang relasyon niya ng anak niya? Pinipilit talaga nila ako mamili. Hahayaan ko bang talunin nila ako? O kaya naman, baliwalain si Liza at banggain ng pamilya Bonifacio. Sa ganito, hindi lang niya ako maililigpit. Aayawan pa ako ni Liza. Boss, anong gagawin natin ngayon? Nice ba na ba natin?
Hindi takot lumaban ng mga tauhan natin. Kung gusto maglaro ni Andres, patulan natin siya. Umaasa siyang lalaban tayo ng sabayan, pero babaguhin natin ang rules ng laro. Si Andres, gamit ang kamay ni Catherine, gustong paghati-hatian ng 5-star group. Tayo naman, puputulin natin ang kamay niya. Sir, sa panig ni Catherine Bernardo, handa na po ang lahat. Sa panig naman nila Michael, mukhang may napansin na sila. Ang mga tauhan ni Mark ay palihim na kumikilos, pero hindi pa malinaw ang target nila. Mabuti nga at napansin niya. Nag-aalala ko na baka hangal talaga siya. Nalatag na ang lahat ng pyesa. Hintayin na lang natin kung anong susunod niyang hakbang. Kumusta si Liza? Si Miss Liza po, mukhang tinutulungan niya po ang kapatid ni Michael na si Teresita na mag-asikaso ng mga papeles papunta ibang bansa. Ang batang yon. Ayaw pa rin talagang sumuko. Hayaan mo lang na gawin ang gusto niya. Kapag lumabas ng tunay na kulay ni Michael, maiintindihan niya rin ang lahat. Tandaan mo, kapag nagkagipitan, poprotektahan mo si Liza. Masusunod po. Ang tibay din ng loob mo. Matapos mong gumawa ng kasamaan, nakukuha mo pa matulog? Michael Ramirez, paano ka nakapasok dito? Dito sa Jiangcheng, meron ka bang hindi napupuntahan? Wala nga. Ang talas pa rin ng dila mo, Michael Ramirez. Pero gusto ko yung kayabangan mo, Michael Ramirez. Noon, minaliit kita. Hindi ko inakalang may tinatago ka palang galing. Pero ayos na ngayon, umangat ka na. At ako naman, may sarili ng teritoryo. Bakit pa tayo magpapatayan? Ang underground business sa Jiangcheng, napakalaking cake niyan. Kung sosolohin mo, hindi masaya yun. Oh? Ano naman ang ibig mong sabihin dyan? Si Andres Bonifacio ang tusong yun. Akala niya magagamit niya ako at itatapon na lang kapag tapos niya? Pweh, hindi ako naging Catherine Bernardo ngayon nang dahil lang sa limos niya. Binigyan niya ako ng pera at kapangyarihan para lang gamitin ako na agawin ang pinaghirapan mong pinalagong negosyo. At para na rin sirain ang namamagitan sa inyo ni Liza. Ituloy mo. Michael Ramirez, isipin mo, bakit tayo susunod sa gusto niya mangyari? Ang 5-star group mo, hindi pa ganun katatag. Ang teritoryo ko naman, nabawi ko nga, pero kailangan ko rin ng bagong kakampi. Magtulungan tayo. Sa labas, ituloy mo lang ang malinis mong negosyo. Ako naman, ang bahala sa underground. Ang pera mula sa mga Bonifacio, tatanggapin natin. Pero ang negosyo, atin na. Mukhang maganda yan. Ayos yan. Sa hatian naman, 50-50 tayo. Sa oras na yun, legal man o ilegal, ang buong Jiangcheng, tayo na ang masusunod. Si Andres Bonifacio, bahala na siya sa buhay niya.